Tapos lang ang mga sundalo ng Oath Alliance. Nag-level up si Wakaba nang biglang yumanig ang paligid dahil pinuntahan na pala siya ng Demon Lord. Dahil natalo na pala ni Ariel ang kalaban nitong Earth Dragon na tinapos niya sa pamamagitan ng pagbotas sa katawan nito. Nang makita ng Demon Lord ang bangkay ng dragon ay nais niyang kainin ito tulad ng ginagawa ni Wakaba kaya nagtaka siya dahil parang nagbabago ang paraan kung paano siya mag-isip. At iyon pala ay dahil sa body brain ni Wakaba na nasa loob pa rin ang utak ng Demon Lord. Pero bago pala tawakan ng Demon Lord ang bangkay ng dragon ay dumating naman si Gili, nagpaalala sa kanya na sinusunod na daw ng Demon Lord ang kagustuhan ng body brain ni Wakaba na nasa utak nito. Sinabi din ni Gili ang katotohanan kay Ariel na isang reincarnation si Wakaba at si Administrator D ang nag-invite dito sa mundo nila. At dahil sa kinalaban ng Earth Dragon na underling ni Gili ang Demon Lord ay nagpa siya ang pinuno ng mga dragon na dalhin ng Demon Lord sa kinaroroonan ni Wakaba. At mabalik na tayo sa kwento mga Lodi, nagkita na ulit si Wakaba at ang Demon Lord na galit na galit. Nakailag ang bida sa unang atake at nabigo din siya sa paggamit ng teleport dahil meron palang barrier sa paligid na ginawa ng Demon Lord. Nadamay ang mga sundalo sa atake ni Ariel na nakita naman ng batang Julius. Sumugod ulit ang Demon Lord, saka napansin din ng gagamba na hindi siya makagamit ng magic sa loob ng barrier, kaya wala siyang magawa kundi ang umilag sa mga suntok ni Ariel. Nalaman ni Wakaba na gumagana pa rin ang basic magic kaya naman naisipan ng bida na gumamit ng light magic na kahinaan ng Demon Lord, na nakita niyang malaki ang nabawas sa HP ng kalaban pero agad din naman na nag-regenerate. Dahil dito ay niretrat niya ng light magic si Ariel pero napakabilis ng regeneration nito kumpara sa pinsala ng magic ni Wakaba. Nakita niyang may kinakain si Ariel saka dumagdag ang SP nito dahil may kakayahan pala ang Demon Lord na kumain ng kahit na lupa para mag-regenerate. Sa isang iglap ay nasapol ang bida kaya tumalsik siya at nagpaikot-ikot ng parang bola pero nakakuha naman siya ng EXP sa mga nataman ng mga tao kaya nakapag-heal dahil nag-level up. Pinagbantaan sila ng batang Julius kaya natigilan ng Demon Lord dahil may kakayahan ng hero na si Julius na paslangin ng Demon Lord kahit bata pa ito kaya medyo pumapabor kay Wakaba ang pangyayari. Umatake na naman ng Demon Lord kaya naglaho ang gagamba. Samantala sa future naman, sa labanan sa pagitan ng mga elf at ng Empire ay nagkaharap na rin sa wakas sila Yugo at Lane. Dumating na din ang mga kasamahan ng hero na magpakilala si Kunihiko pero nagtaka sila dahil hindi kilala ni Yugo ang dating classmate sa Earth. Napagpasyahan ng hero at ni Yugo na magtuos ng one-on-one kaya sinabihan nila ang mga kasama na huwag makikialam. Mapunta tayo sa present mga Lodi, kung saan magkakampi na ang Demon Lord na si Ariel at ang gagamba na si Wakaba, na ngayon ay may pangalan na Shiraori. Plano ng Demon Lord na paslangin si Potimas na chief ng mga elf, pero nakikita ni Potimas ang lahat ng mga kilos ng kalaban gamit ang mga screen saka ipinag-utos pa ng chief na papuntahin na lahat ng mga sundalo nila sa battlefield. Kasalukuyang nagaganap ang one-on-one battle ng hero at ng fake hero na si Yugo. Dikitang laban nila sa close combat pero napapansin ng mga kasama ng hero na lumalamang na sa laban si Lane. Napaupo si Yugo at sinubukang gumamit ng magic pero walang obra sa hero dahil nagkaroon ito ng dragon power nang malast-hit niya ang Earth Dragon sa loob ng kuweba. Ayaw sumuko ni Yugo kahit na hindi siya makatama sa hero kaya napatalsik ni Lane ang sword niya at saka sinikmuraan ng fake na hero. Humingi ng tulong si Yugo kay Sofia na paslangin ang lahat ng mga kalaban nila pero ayaw siyang tulungan ng kakampi dahil sinabi ni Yugo kanina na wag daw itong mangingialam sa laban niya at saka wala na daw pakinabang sa kanya ngayon si Yugo. Lumabas si Merizofes para mag-report tungkol sa posisyon ng mga kampa nila na nakilala ni Kunihiko na isang commander pala ng 4th Demon Army Corps kaya nalaman ni Lane na nagtatrabaho sa mga demon si Sofia. Napagtanto na ni Yugo na ginamit lang siya ni Sofia kaya kailangan nilang pigilan ang vampire. Sumugod ang hero kay Sofia, na naglabas din ng sandata mula sa lupa kaya napatalsik si Lane. Sumugod ulit ang hero pero malaki talaga ang agwat ng kapangyarihan nila, kaya nagpa siya ang lahat ng mga kakampi na pagtulungan ng napakalakas na vampire. Samantalang sila Asaka at Kunihiko naman ang humarap kay Merizofes. Kahit na 6-on-1 ang labanan ay kumpiyansa pa rin si Sofia sa kakayahan. Pinagtulungan ng magkakasama ang overpowered na vampire pero isa-isa sila nitong pinatumba. Malakas pa rin ang loob ng hero nang sabihin ni Sofia na pinili nitong huwag silang paslangin dahil sa ipinag-utos ng master niya na huwag daw siyang papaslang ng mga reincarnation kaya sinasalag niya lang ang atake nila. Pero dahil hindi reincarnation si Ana ay pwede niya itong paslangin kaya sumugod ang hero para libangin at mapa-atras ang vampire papunta sa mga palaso ni Oka pero tinadyakan lang siya nito dahil ang pakay lang daw ng Demon Army ay ang ubusin ng lahi ng mga elf. Biglang gumamit ng kapangyarihan si Katya na sinamantala naman ng hero pero nasalag pa rin ng vampire saka tinadyakan ulit si Lane. Dahil sa nangyayari ay napagpasyahan ni Faye na sumuko na lang para maligtas ang lahat ng mga kasamahan na sinang-ayunan naman ni Sofia dahil pinagbabawalan siya ng master niya na kumitil ng buhay ng reincarnations. Saka natalo naman nila Asaka at Kunihiko ang 4th commander.
Napagpasyahan ng dalawa na tumulong kalabanin ang vampire, saka hindi pa rin sumusuko ang hero kahit na wala silang tsansa na manalo dahil sa ayaw niyang maubos ang lahi ng mga elf. Bigla namang dumating ang isa pang demon na agad na napatumba ang dalawang adventurer dahil marami daw sinasayang na oras si Sofia. Nakilala nila na ito pala ay si Kyoya na isang reincarnation din na kumampi sa mga demon para lupigin ang lahi ng mga elf dahil mapanganib daw sa sangkatauhan ng mga elf. Saka nalaman nila kay Oka na si Kyoya ay ang 8 Demon Army Corps Commander. Nagpakita ang mga sundalo ni Kyoya na napapaligiran na pala ang buong grupo ng hero. Pinag-iisipan ni Lane kung totoo ba ang sinabi ng dati niyang kaibigan na si Kyoya nang dumating doon ang mga magician elf para sunduin siya para kalabanin ng Demon Lord pero pinaslang kaagad ni Kyoya ang isa sa mga magician elf kaya inatake ng mga ito sila Sofia at Kyoya pero sa isang iglap ay marami ang napaslang ng vampire. Naglabas ng mga high-tech na weapon ang mga elf at hindi dito tumatalab ang powers ni Sofia. Mabalik tayo sa past mga Lodi, kung saan magkalaban pa si Wakaba at ang Demon Lord. Nagawa ng Demon Lord na mapaslang si Wakaba pero nagawa naman ni Wakaba na mag-reincarnate ulit mula sa isang itlog ng isang Queen Teretek. Maaari niyang gawin ito para mabuhay magpakailanman maliban na lang kung mapapaslang siya gamit ang Abyss Magic at saka nag-evolve na si Wakaba sa human form ng katawan niya. Samantala inatake na ng mga machine ang dalawang demon pero nagawa ni Sofia na gumamit ng pananggalang. Sa pangalawang pag-atake naman ng mga machine ay nagsimula nang ipakita ni Sofia ang kapangyarihan ng nakakatakot na overpowered vampire kaya napaslang nito ang marami sa mga elf at napasugod ulit ang hero para pigilan siya. Pero bago pa man siya makalapit sa vampire ay sinalubong na siya ni Kyoya kaya natanggalan ng isang ipin ng hero. Sumugod ang napakaraming archer elves kaya walang awa silang pinagpapaslang ni Kyoya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Kyoya ang hero na sinubukan namang protektahan ng dalawang kaibigan pero tombe sila kagad. Patutulugin na sana ni Kyoya ang hero nang biglang humarang si Ana para iligtas ang kaibigan. Hindi raw nais na pumislang ni Kyoya pero si Ana ang naglagay sa sarili sa panganib, kaya bago pa tuluyang mamaalam si Ana ay ginamitan na ito ng heal ng hero. Dahil sa paggamit ng magic ay nag-level 10 ang tabu skill ni Lane, kaya may nalaman siyang mga impormasyon at sumakit ang ulo. Samantala nais na paslangin ni Yugo si Sofia dahil sa ginawa lang siya nitong uto-uto pero malakas ang vampira sa kabiglang nakatulog si Yugo dahil ginamitan ito ng magic ng master ni Sofia. Nagulat naman ang mga kapwa reincarnation nang makita nila na ang tinutukoy palang master ni Sofia ay si Wakaba na ngayon ay may pangalan na Shiraori. Backward ulit sa past mga Lodi, kaka-transform pa lang ni Wakaba sa bagong human form niya nang makita na napakalakas ng bago niyang katawan pero hindi pa rin ito sapat para matalo ang Demon Lord. Bago umalis ay pinakain niya muna ang iba pang mga gagamba ng masarap na chibog. Naalala ni Wakaba ang baby vampire kaya gumamit siya ng clairvoyance para makita ang kalagayan nito nang makita na nasusunog ang bayan at may mga elf na ring nakapasok sa loob ng bahay ng baby vampire. Dahil dito ay napagpasyahan ng pinuno na patakasan ng mag-ina nito kasama ang katiwala nila pero sinugod na sila ng mga elf saka pinaulanan ng bala si Merizophes. Bago pa sila tapusin ng mga elf ay kinagat ni Sofia si Merizophes, kaya naging isang vampire din ito at lumaban mag-isa sa mga elf, pero dumating si Potimas kaya bagsak ang bagong convert na vampire. Pero sa kabila nito ay handa pa ring ialay ni Merizophes ang buhay para sa anak ng master niya. Bago pa magamitan ni Potimas ng magic ang dalawang vampire ay dumating naman si Wakaba para iligtas sila mula sa mga elf. Pinagaling din ni Wakaba si Merizophes dahil nakita niyang nasa bingit na ito ng kamatayan. Lumapit si Potimas na naiinis sa pangingialam ng gagamba, at nang maramdaman ni Wakaba na mapanganib ang Elf Chieftain ay sinubukan niyang mag-teleport kasama ng dalawa pero may kakayahang mag-disable ng magic at stats si Potimas. At dahil sa isang banta si Wakaba para sa Chieftain ay gusto siya nitong paslangin. Nahihirapan din na kumilos si Wakaba dahil sa skill ni Potimas pero nagawa niya pa rin na mapalabas ang tunay na anyo nito na isang robot clone lang pala. Naalala ni Wakaba ang nalaman niya sa Tabu skill, dahil ayon dito ay ang teknolohiya na gamit ni Potimas ang siyang magiging mitya sa pagkagunaw ng mundo, kaya kailangan niyang pigilan ng Elf Chieftain. Naglabas ng baril si Potimas kaya walang nagawa si Wakaba kundi ang umilag, saka nagawa din ito na mapugutan ng ulo ang human form ng gagamba. Pagkatapos ay nasuntok na naman siya ni Wakaba dahil nakakakilos pa rin ang gagamba dahil meron pa rin siyang ulo ng monster. Mas lalong nainis si Potimas kaya wala na naman magawa ang bida, pero nang gamitin niya ang Evil Eye ay gumana ito sa kanang braso ng Elf Chief. Sa gitna ng labanan ay biglang dumating sa gitna nila ang Demon Lord na agad na pinaslang ang robot clone ng Chieftain. Pagkatapos ay si Wakaba naman ang hinarap ng Demon Lord, pero ayaw niya ng paslangin ang gagamba dahil sa humalo na ang body brain ni Wakaba sa utak ng Demon Lord, kaya nagkasundo na lang ang dalawa. Samantala sa isang silid ay makikita ang napakaraming mga robot clone ni Potimas at saka nangako na maghihiganti kay Wakaba na siyang humadlang sa plano niyang dakpin ang vampire.
At dahil kakampi na ni Wakaba ang Demon Lord ay niyaya niya itong makipagtulungan sa kanya na paslangin ang tunay na katawan ni Potimas na siyang magdadala ng panganib sa buong mundo. Labis na nagpasalamat si Merezophis sa pagliligtas ng dalawa sa buhay nila, saka niyaya sila ni Ariel na sumanib na din sa puwersa nila ni Wakaba, at saka masayang nagpunta sa Demon Territory ang bagong mga magkakaibigan. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga Lodi at mag-like and subscribe na rin kayo.